July 21, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kilala na ng Philippine National Police ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na taga Caloocan City. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, natukoy ang dalawa sa isinagawang backtracking, forward tracking sa mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, anong identity nitong mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, mga miyembro ng sindikato ang dalawang suspect na inupahan lamang para patayin ang biktima na si Alicia Ripata o Mima Alicia. Natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa base sa ginawang backtracking at forward tracking ng CCTV footage. Gayon din sa pahayag ng mga testigo at pangangalap na mga ebidensya. Na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. Sa ngayon, Ella, ongoing ang hot pursuit operation ng pulisya para matunton ang dalawang suspect kung saan isa dito ang sinasabing nahaharap na din sa patong-patong na kaso. Si Mima Alicia ay binaril ng riding in tandem noong July 17 na madaling araw sa Caloocan City. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Matapos ang mahabang deliberasyon, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa ipinapasubpoena ang peso-denominated bank records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio, Carpio Lawyers at 19 na kumpanyang may direktang kaugnayan sa pangalawang Pangulo. Anti-Money Laundering Council o AMLAC records kabilang ang suspicious at covered transaction reports na sasailalim muna sa in-camera review. Kasama rin ang BIR tax records ng pangalawang Pangulo at ng mga kaugnay na entity, gayon din ang financial records nito mula 2007 hanggang 2021 bilang factual baseline sa alegasyon ng unexplained wealth. Hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling na subpoena para sa JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil sa kakulangan ng sapat na ugnayan sa kaso. Gayon din ang foreign currency deposits ni VP Duterte, ng kanyang asawa, Carpio Lawyers at ng mga kaugnay na kumpanya dahil protektado ito ng Foreign Currency Deposit Act. Iniutos ng impeachment court na isumite ang mga pinayagang dokumento sa July 30, 2026 alas 9 ng umaga. Iginit ng korte na ang mga dokumento ay gagamitin lamang sa pagbusisi ng alegasyon ng unexplained wealth at hindi upang magdagdag ng bagong impeachable offense. Inaprobahan na ng Senate Impeachment Court ang ilang hiling ng prosekusyon na ipasabpina na ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na rito ang ilang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Mula sa Senado, may report si Jed Naresina live. Jed, ano ang susunod na aasahan kapag nailabas na ng impeachment court itong mga subpoena?
Ella, matapos ng aprubahan ng Senate Impeachment Court itong pagpapasabina sa tax record si Vice President Sara Duterte, may obligasyon na ang Bureau of Internal Revenue o BIR na tumugon o sumunod dito. Ipinapasabina na ng Senate Impeachment Court ang Bureau of Internal Revenue o BIR na isumite ang mga kinakailangang tax records para sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reggie Tonggol, bagamat obligado ang BIR Commissioner na sumunod sa sabina, kailangan muna nitong humingi ng otorisasyon mula sa Pangulo upang hindi lumabag sa probisyon ng confidentiality sa ilalim ng tax code. Inihalimbawa ni Attorney Tonggol ang katulad din na prosesong pinagdaanan sa nakaraang corona impeachment trial. Obligado rin po siya mag-comply. However, he has a recourse in law which is under Section 71. So as I was explaining, this was the same course of action that happened during the Corona impeachment trial. The subpoena was issued to Commissioner Henares at the time, and then Commissioner Henares, she asked the permission of the President at the time to be able to comply without violating the subpoena, and to also not to put her in jeopardy of criminal case. She asked the permissions. Ayon pa kay Attorney Tonggol na ang paglalabas ng sabina ang unang hakbang upang formal na makahingi ng pahintulot ang BIR sa Malacanang. Malinaw din sa resolusyon aniya ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kapag walang permiso mula sa Pangulo, hindi maaaring tanggapin ito ng impeachment court o ang anumang ebidensya mula sa BIR. So, as the presiding officer has said, it is cognizant that this is the first step that might trigger such permission to be had. And he also explained in his resolution that without such permission, no evidence from the BIR will be allowed to be taken by the impeachment court. He now has this subpoena to show the Magandang araw. Nako, this is the latest updates sa impeachment. Day 8, day 7 kahapon. So, kahapon natalo sila, yung depensa doon sa pagsubpina. So, there are conditions. Mayroong mga inilatag na condition, pero ang pagsubpina ng bank accounts, AMLAC records at saka yung BIR tax records ay kailangan pa rin yan i-offer as evidence. At may mga bank accounts na mula nung panahon na hindi pa Vice President si VP Sara na titingnan lang kung gaano siya kayaman before he became Vice President. Yun yung parang pag-intindi ko sa sinabi ni Presiding Judge Cheese Escudero, it will not be used, no? Pero mamaya pagkikinggan naman natin. Nandito pa kasi tayo sa headline natin. So, political headline news. And we are expecting many kinds of political news na nandito sa UNTV. UNTV tayo ngayon, mga kapolitika. Let us proceed kay Attorney Reginald Tonggol. President, for the President to now The gentleman is the spokesperson of the Senate, I think. Kung di ako nagkakamali. respect a co-equal branch of the government for him to issue the permission to the BIR Commission. Sir,
Mayroon hanggang July 30 ang BIR Commissioner upang makakuha ng pahintulot sa Pangulo at maipasa ang mga hinihinging dokumento sa impeachment court. Ela, itong tax documents na ipinasasabi na nga ng impeachment court dito sa BIR ay bahagi ng ebidensya ng House Prosecution Panel doon sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So itong artikulo na ito ay tumutukoy doon sa mga aligasyon sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. So ito yung aabangan natin dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung paano ilalatag ng prosecution itong mga nasabing dokumento para sa artikulo or doon sa articles of impeachment na isinampa nila laban sa Vice Presidente. Ayan muna, update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Itinuturing pa ring maliit na tagumpay ng depensa ang hindi pagpayag ng impeachment court sa ilang hiling ng prosecution sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, kumpiyansa ang prosecution na magbibigay ng kinakailangang authorization si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kakailanganin ito ng Bureau of Internal Revenue upang maisumite ang mga tax records. Nagbabalik si Jed Neresina. Hello, Mike. Okay, so dito ay talagang magkakaroon na talaga ng confirmation na magkalaban na nga talaga sila. Kasi ang kuwan lang natin diyan kasi hayagan na ipinapahayag ni VP Sara na kalaban niya sa politika si Pangulong Bongbong Marcos. While on the side of President Marcos, hindi siya ganon ka-vocal, no? So parang kalmado lang siya. But pag halimbawa, siguro pag pinayagan niya ay confirm, parang nako-confirm na paunti-unti na syempre may mga minsan mga sinasabi na mga ad-lib, no, sa pagsasalita ni President Bongbong Marcos na minsan sinasabi niya for example, hindi naman to sasabihin niya, baka sabihin niyo pinuput ko sa I'm putting a word on the president. Nako. Nag-ano lang tayo, na medyo mamaya kasi I will have my coffee break. Nako. Aboy. Halimbawa, sasabihin ng ating mahal na Pangulo na the trial should proceed. Therefore, if it is needed, this document is needed for purposes of knowing the truth, then I have to approve it. Yung mga ganong style ba, no? Pero okay naman yun, di ba? So, siguro hindi natin alam din kasi syempre on the side of the Vice President, hindi natin ginagatungan yung ganito kasi this is factual, no? Ang nangyayari ngayon ay kinukundina at tinutuligsa. At syempre ay nagkakaroon na ng hearing. Kaya nga hindi dinadahan-dahan yung mga ebidensya. But there should be, hindi natin maiwasang isipin na mayroong emosyon, syempre. Hindi natin alam kung kay BP Sara ang dating ng ganito na medyo natalo sila ng konti doon sa kahilingan na yun ng pagsubpina. Well, hindi ko rin actually alam kung ano yun. Nasasabi natin dyan kasi yung kanyang mga abogado, siyempre magagaling naman. Si Attorney Powa yata parang sinabi na hindi naman daw yun magiging hadlang sa depensa nila. Ibig sabihin na paghandaan na rin yan nila siguro. Kasi nga, yung narinig natin na matagal na nilang pinaghahandaan
yung impeachment. So they are prepared maybe of this kind of scenario na baka hindi pumanig, baka pumanig yung gano'n, no? And medyo okay naman sa tingin natin the observation na magagawa natin. Hindi ako talagang tumutok kasi hindi pa na most of the time naka undas pa tayo, and some of the staff are just feeding information para madali nating ma-process. And I'm confirming this information as I play the video. I'm seeing it in real time, current on my current time. Ako mga kapolitika, ha? No? Talagang nagiging maingat yung ating presiding judge na si Senator Chis Escudero na, well, it's a good thing na at least yung iba kasi medyo sinasabi nila na bias yung presiding judge, ganyan. So maaring ganun din, no? Hindi natin masabi kasi they have established maybe some of their points, no? Pero sa nakikita natin, although siguro kung sabihin natin na kumikiling dito si Senator Chis Escudero dahil nga member siya ng majority at the moment, ay baka pero di ba 12 lang sila doon sa kabila? Ilan na ba yung nabawas? 2 pa lang eh. So 13 minus 1 is 12 plus si Senator Joel 11 na lang. Okay, so 11 and then dito sa kabila ay 13. Okay, sakto na, majority na sila siguro, no? Correct me if I'm wrong, ha? Paki-comment na lang kung mali yung count ko. So, sa nakikita naman natin, ay maingat na maingat yung So, kaya nga siguro inilagay nila dyan yung majority ng Senado ngayon. Inilagay nila dyan si Chis Escudero para talagang walang problema. Diba? Kasi, syempre, kung may problema, baka yun yung maging dahilan para mag-file. Alam naman natin na ina-assert dito sa depensa yung due process. So, syempre, napakahalaga ng due process. It is being observed in the entire process, kahit na dito sa tinatawag na sui generis na yung kind of its own na proceeding sa impeachment trial. Now, with this situation, medyo may mga kondisyon yung pabor ng impeachment court sa kahilingan ng prosecution. Kaya sinasabi yata dito ng depensa na medyo may panalo sila ng konti. Kasi yun nga, naging maingat din siguro yung mga judge, senator judge. Maybe they are just they are maybe afraid. Ito, binabantayan ito ng tao, di ba? So, sobrang tutok dito ng magkabilang panig ng, di ba? So, this is politics. Kaya, nakakabahala kasi may mga pagkakataong may makikita kang fake news na namumroblema daw yung US kasi nagkakaisa na yung China, Russia, so baka sila daw ay, di ba, napapalibutan na ng mga nagkakaisang bansa. No? Tapos, pag-comment yung mga kababayan natin na, baka mag-World War III, hindi tayo handa. Nandito pa lang tayo sa impeachment, pero yung iba't ibang mga bansa ay naghahanda daw sa World War III. Aba naman, pag gano'n ang nangyari, ano na kaya? Dapat yata, mag-ano na tayo, mag-umpisa na tayo, kung may backyard man tayo, pagtanim-tanim na tayo. Wag naman sana, manalangin tayo na hindi mangyari yung gano'n. Well, anyway, nalalayo tayo, balik na tayo doon sa... Balik tayo dito.
Time. Magkaiba ang naging pagtingin ng depensa at prosecution sa desisyon ng Senate Impeachment Court na payagan ang pag-i-issue ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Scorpio. Para sa depensa, nailahad nila ang kanilang mga argumento at naging handa sila sa anumang magiging pasya ng impeachment court. So, hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi man tayo magbubulahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din, no, yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding and we respect the impeachment court. Gayunpaman, itinuturing ng kampo ng pangalawang Pangulo na maliit na tagumpay ang pagtanggi ng korte sa ilan sa kahilingan ng prosecution. Yes, you could consider it small wins, but sa amin, we felt strongly talaga on why we felt that the requests were overbroad. So, even if you were to say it, even if you were to consider them as small wins, palagay ko at the end of the day, talagang on the substance, no, of what happened, I think it's something we really have to look into. Kabilang sa kinokonsidera nilang legal remedy ng depensa ay ang pagpapadala ng naturang issue sa Korte Suprema, bagamat wala pa anilang formal na desisyon ukol dito. Of course, there's always a possibility. Yan na nga yung sinasabi natin. Although the impeachment court has the sole, power to try impeachment proceedings and impeachable officers of the government, pero ang Constitution, these are contained in the Constitution, but the Supreme Court still is the court of last resort. So, pwede pa rin nila idulog yan. Especially, we are talking here of the impeachment process, which is a thing that is found in the Constitution, a craft that is found in the Constitution, and a relevant issue of constitutionality can be raised in the Supreme Court. So, yun naman ay province naman yun ng ating Korte Suprema kung constitutional issue ang pinag-uusapan. Kaya, ang masasabi natin dito, siguro tama lang na ang senator judge ngayon siguro maingat sila. Hindi natin alam kasi there are cases na nakikita natin si Senator Judge Alan na nagba-vlog, no? I don't know if he's violating yung yung rules nila. Pero nonetheless, hindi naman siguro kasi alam naman siguro niya yung ginagawa niya. He is the Senator Judge. And maybe kung magba-vlog man siya, it's not against the rule, and the context and then the content siguro ay hindi naman makaka-apekto sa pagdinig ng Kasi at the same time, they are also working as as a senator. Parang mag-resume yata yung plenaryo, yung Kongreso, yung Senado, pagkatapos yata ng SONA ni President Marcos. Kaya abang-abang po tayo sa SONA, no? So, yung mga hindi natin alam kung anong mangyayari. They have avoided yata yung June, ngayon July na. Most likely, ang alam natin sa SONA ay June, pero ngayon July. Hindi natin talaga sure kung talagang may cases na July at June. Pero ngayon, may impeachment, may SONA yata. No? Napaka ng politika natin, napaka talagang active sa Pilipinas. And patuloy naman na tumataas ang presyo, patuloy naman na nahihirapan ng mga tao. Yung resources na nihinayang tayo bilang isang content creator, ang resources ng government ay napupunta sa mga pagdinig na kagaya nito. And the million yung ginagastos dyan araw-araw. Daang milyon yata, if we're not mistaken. And ang daming nagugutom at patuloy na nagtataasan ng presyo, ibig sabihin, kumukuha ang gobyerno ng pera o other factors. Kasi kung nagtataas ang presyo, nagtataas ang buwis, nagtataas din
ang kapital ng mga industriya. Kaya ang nangyayari, yung mga tao yung magbabayad na naman para gastusan, tustusan ang impeachment, ang ganitong mga bagay, imbis na pagaanin ang buhay ng mga Pilipino, magkaroon ng subsidiya sa mga nagtataas ang presyo ng kuryente, gasolina. Ito patuloy lang nating sinasabi kasi ito yung posisyon natin bilang isa sa kasapi ng taong bayan, bilang isang taxpayer, bilang isang Pilipino, na gusto natin ay nagkaroon tayo ng tinig. Kaya nandito tayo sa pagbablog na pakinggan sana tayo ng ating mga kinaukulan nang magkaroon sana sila ng interes na pag-aanin yung pamumuhay ng mga pangkaraniwang Pilipino sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo. Kahit wag na mismo yung mga ayuda program kasi konti lang naman yung nakikinabang dyan, di ba? Kung bawa sa 4-piece, kung may mga ganong, okay lang naman yun. Pero sana yung pangkalahatan, lahat ng mga Pilipino kasi ay may ano din yan, may bituka, nagugutom din. Di ba? So, you cannot now identify who is really the poor one kasi lahat naman ay mahirap na. Ibaba natin. Baka sabihin ng mga nasa kongreso, hindi namin kailangan gawin o hindi namin pwedeng gawin kasi babagsak yung ekonomiya. Well, there is this so-called channeling of priorities. Yung mga priorities ng government, siguro mag-usap-usap yung mga namamahala, especially in the executive department. So, we call now of the program of our channel is directed to the President. Since binoto ko naman kahit paano yung ating mahal na Pangulo, siguro kung magikinig yung administration na bigyan naman ng permanenteng solusyon. Magkaroon ng subsidy doon sa mga primary commodities katulad ng kuryente, katulad ng mga presyo ng pangunahing bilihin, mga pagkain, para naman di na masyado na problema. Kasi napakahirap kung ganito ang sitwasyon natin. Hindi naman tumataas ang sahod ng mga manggagawa, pero tinataasan ang mga presyo ng pangunahing bilihin. Ito ay seryosong problema na kailangan ng agarang aksyon ng ating pamahalaan na bigyan ng pagkakataon ng mga pangkaraniwang Pilipino na maitaguyod ang kanilang pamilya. Kasi pag mahirap ang mga kababayan natin, this is also one factor that could push the level to crimes. Ang iba nagnanakaw kasi mahirap ang buhay. Diba? Tumataas yung ating crime rates sa mga pagkakataong ganito. Mga kababayan, mga kapolitika, sa pagsubaybay po natin, lagi po nating tatandaan na tayo po ay mayroong karapatan na manawagan, na mapayapang manawagan, na babaan ang presyo. Sana ugaliin po natin gawin yan, yung lalong-lalo na yung mga vlogger, ganun po yung magandang content. Let us call the attention of the government na babaan yung mga presyo ng pangunahing bilihin at dagdagan yung kanilang mga dapat ibigay na serbisyo publiko. Kasi siyempre yung nababalitaan natin na kinukuha ang pondo sa PhilHealth, inililipat yung saan-saan. Na, di ba, ang Supreme Court dyan ay naibalik. Ibig sabihin, ang healthcare natin, ang healthcare system natin, ay palubog ng palubog. Maraming mga post sa social media na may namamatay dahil daw sa sistema, walang mga equipment, tapos yung hospital ay minsan nahihirapan sila na tanggapin at operahan o yung may mga post kasi ako na nababasa na nag-post siya kasi yung anak niya namatay.
Kasi parang nahuli yata na madalas sa isang ospital na i-transfer kasi walang equipment. And then, may issue pa yata doon sa pagbayad ng ambulance o ano. So, ganun katindi yung ano natin, problema sa healthcare system natin. Despite the fact na pataas naman ang pagsingil ng PhilHealth. So, sana po ay ganito pong ugaliin natin. Nanawagan din po tayo siguro sa ano. Tawagan tayo sa mga kapwa vlogger natin, ha, mga kapolitika. Especially mga political vlogger na isingit po natin, ha, pa isa-isa, nako. Na, yun, ihingi natin. Maganda yun na pa isa-isa singit natin na sana naman babaan. Kahit nagalit na tayo sa kung sino man yung inaatake natin, yung mga talagang may pagkiling na sinusuportahang politiko ng mga vlogger ako. Singit natin yon na para makita din ng ating authorities na talagang nag-aano tayo, mamakaawa tayo na tulungan yung palubog na ekonomiya ng ating bansa. Ito naman, reaction page politika. Impeachment ang pinag-uusapan, ang layo na ng narating mo. At saka, palubog na ba talaga? Iwanan natin. Hindi tayo sure, ha? Nako. Pero, tingnan mo naman, talagang napakataas pa rin. Hindi naman kasalanan niya ng government, kasalanan niya ng Iran at Amerika. Kasi, lagi silang magigera doon sa Middle East. Well, pwede namang ganon. Pero, syempre, meron dapat tayong mga tinatawag na reserve funds. Nasaan na ba yung reserve funds na yan, ako? Para sana kung tumataas yung presyo sa pagdaigdigang merkado ng mga krudo, meron tayong panustos. We protect the interest of every Filipino here kasi doon tayo kumukuha ng pera sa mga mahihirap na Pilipino. Kung susobrahan mong pahirapan yan, ano pang makukuha mo dyan? Hindi babagsak din yung namin, ako. Sisimutin mo talaga ang bulsa niyan. Yung mga Pilipino, yung mga tao, pag wala na yung purchasing power, hindi bagsak din yung ekonomiya, hindi gugulong stagnant. Mapipilitan din bumagsak yung presyo. So, ang ginagawa ngayon, I don't know if there is a controlling law na bakit tinataasan yung kuryente. Di ba basic commodities yan? Nako. Nagtatanong lang po tayo, ha. Medyo segue na tayo doon sa topic. Pero, nako, kailangan tong malaman ng mga kababayan natin para may awareness lang. Kailangan ba na taasan masyado yung gasolina? Kasi no choice naman, mabibili din yan magpapakabit ng kuryente, kailangan ng kuryente diba? Nako, kaya yung solar din daw, yung mga nagtatransfer sa solar o gusto makatipid kasi nga sobrang mahal ang kuryente, ay baka yung solar daw kailangan na rin i-rehistro. Nako. I-rehistro mo for what? Ano ba yan? Makakakos ba yan ng traffic? Katulad ng motor, i-rehistro? O nakaka-aksidente ba yan? Reaction PH. Ang maling solar setup, nakakakos ng sunog, abog, kumba, ano na lang, ano kaya ang purpose ng registration? Sana naman hindi magkaroon ng ganong batas. Diba? Anti-pur yan At ito namang mga mababatas natin, papayag ba kayo na yung mga constituency nyo maghirap dahil sa mga batas na
hindi pabor sa mahihirap. Dapat proteksyonan nyo yung interest na nawagan tayo sa mga mambabatas, sa mga politiko na mayroong hinahawakan na constituency. Na sana naman maisip natin na ang bibigyan ng pabor sa inyong constituency ay pagbibigay ng pabor sa tinatawag natin na ekonomiya ng ating bansa. Balik na nga tayo, may ano yata, importante akong teka lang ha. Of going up because, as I mentioned earlier, everything is subject to judicial review depending on the circumstances available, but we have not made that decision yet. So gusto ko lang i-clarify yun na this is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Samantala, para sa House prosecution, malaking panalo ang pagpayag ng impeachment court sa pag-i-issue ng mga sabina para sa mga partikular na financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay legal spokesperson ng prosecution team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., mahalaga ang mga dokumentong ito sa paglilitis sa article of impeachment ukol sa umano'y unexplained wealth. Commander, welcome back. The station has been waiting. Let me show you around. This is the mech bay. Our armored units, silent but ready for war. This is a major victory for the search for truth, for transparency and accountability. So, napaka-importante ho nito mga dokumento na to para mapakita natin ang complete na picture ng kabuuang yaman ng Vice Presidente. Wala namang nakikitang dahilan si House Prosecution Panel Member Representative Leila de Lima para hindi magbigay ng kinakailangang otorisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kakailanganin ito ng Bureau of Internal Revenue upang maisumite ang mga tax record. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent. Ang isa siguro dyan is established naman siguro na magkalaban si President Marcos at si BP Sara. So it's very natural that the President maybe could give his approval on that matter. Kaya lang, diba, yung sinabi natin kanina na syempre magkakaroon dyan ng ad-lib. Hindi ko sinasabi na ito. Para sabihin niyo naman, I'm putting words to the President. Hindi po. Ano po natin, speculation at siguro inaasahan na makasabihin ng ating Pangulo na kung kinakailangan, pipirmahan ko yan, papayagan ko yan kasi para ma-resolve. Hindi naman masama yun. Kasi ako, I believe, kung gagawin yun ni President Marcos, although siya ay nasa side na kalaban niya yung accused sa impeachment, which is the Vice President, he's giving the pay. He might give this as a favor. Baka misinterpret tayo ng mga DDS. Ikaw naman, Reaction PH, parang natatakot ka ba sa... Hindi naman po. Kaya lang, siyempre, ang kinoconsider natin dito is yung taong bayan. Kasi yung mga DDS, taong bayan din. Yung nandito sa mga dilaw, taong bayan din. Ang inaano natin dito is, pwedeng pabor din yun. Kasi siyempre, ang depensa, pag ganun ang nangyari, anohin naman nila yan. Pero, ang ang point natin dito na pwedeng masabi natin, yung kasi, yung tinatawag na political alliance, it can help, diba, on your favor. So since na magkalaban sila, ang gagawing action ngayon ni President Marcos, although legal or although also giving favor, but it is actually maybe in his own mind. Hindi ko sinasabi na ito talaga yun. Hindi naman ako prophet. Kaya naman I don't know the future. Pero ang haka-haka natin, maybe in his mind, sabihin niya na, ano yan?
Yun yung ano ko gusto kasi yun naman yung stand ng political allies, yung alliances ng side namin na pagbigyan yung gusto ng prosecution. Pero, di ba, we are a multi-party state. So, ang dami-daming partido dito sa Pilipinas. Baka kontrahin din ng ating presidente. Kasi hindi naman talaga yung nag-i-impeach ngayon ay sa administration talaga, totally. Mayroon lang doon, pa isa-isa siguro. Nako, hindi din tayo sure, nako. Pero some are members of the Liberal Party. Hindi naman liberal si BBM, nako. Maybe they have an alliance now, diba? So, parang naggumulo na kasi siyempre, ang alliance niya talaga si VP Sara. Si VP Sara pinabagsak ng mga Duterte yata yung liberals, no? Pinahina nila yung mga liberal na politiko. Nag-transfer, daming nangyari sa panahon na 'yon. Abay, kung walang nakikita yung prosecution na dahilan para hindi pirmahan, posibleng totoo 'yon, nako. Kasi nga, anong dahilan? If you have a temporary alliance, for example, what we are seeing here is not really the truth. These are just speculations, ha? Kaya wag kayong, nako. Nako, pa naman. Niya dun sa pag-comply noong subpoena sa pag-produce ng pinasubpoena based on the order, based on the subpoena of the impeachment court. Wala po kaming nakikitang dahilan para hindi siya magbigay ng ganong authorization. Sinabi rin ng prosecution na hindi sila nababahala sakaling questionin sa Supreme Court ang subpoena ruling dahil naninindigan sila na may sariling constitutional na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court. Although we maintain, as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain Constitutional issue nga to kasi ang isa pwedeng idulog sa Supreme Court. Ang isa naman, they believe that may kapangyarihan ang impeachment court. Pero yun nga, may kapangyarihan talaga they have the sole power to try. And here, this impeachment trial, the only problem may be, I'm not opposing sa sinasabi ng prosecution ako. Baka naman ma-misinterpret nyo na naman ako. Ang sinasabi lang natin dito, pwede yun, tatama yun, totoo yun. As long as, di ba, kahit nga yung court mismo, di ba, yung RTC mismo, di ba, pwede yan sampahan ng kaso ng mga abogado ng depensa o ng prosecution. Right yan nila na magsampa ng kaso. Anong sinasampa ng kaso? Certiorari, abuse of power. So, yes, you have that power. Although it is sui generis, yung tinatawag natin na impeachment court. Pero, yun nga, ang kagandahan dito, parang nagiging maingat yung presiding officer na si Senator Chis Escudero as a lawyer. Kasi alam niya yung mangyayari dyan. Diba? Ang obvious na paglabag sa due process ng isang korte ay pwedeng maging technicality nila yan na sampahan sila ng kaso na certiorari or abuse of authority, abuse of power. They do not have this nature or power. Kasi ang ano lang naman nila, kapangyarihan, yung mga may limit na doon sa batas. They are the court. They make the decision. That's their power. Pero kung ang decision nila ay lalagpas doon sa mga batas na ginawa mismo nila as the legislative branch of the government, it is an act of the nation. It is an act of the republic. That's why Republic Act. Bakit naman act of the nation yan, reaction page politika? Kasi
yung isang branch na yan, co-equal branch yan, na ang legislative, co-equal branch yan ng judiciary at saka ng executive. Hiwalay na kapangyarihan yan, pero yan yung kabuuang kapangyarihan ng government na isang elemento ng Estado. Diba? So, this element of the state, which is the government, they are the controlling force that binds the state together. And this government also is being what is this? Is bound, diba? To the ruling major law of the land, which is the Constitution or the law of the land, diba? So, ibig sabihin, reaction page, sumusobra ka naman yata. Parang kontrang-kontra ka na sa prosecution yan. Hindi po. We also understand and even support yung position. Makapagbalimbbing mo naman pala. We also understand and support the position of the prosecution here. Only that, yun nga yung sinasabi ng kabila. So, anong gagawin mo ngayon? Sino ang mag-decide niyan? Hindi naman yan pwede i-desisyonan ng impeachment court. Eventually, the one who will decide if there is already a constitutional issue, it's the Supreme Court because that is their mandate. They are the court of last resort. And hierarchy of court, it will not work if the issue is on constitutional matter. Hindi mo na yan padadaanin pa sa lower courts, diretso na yan sa Supreme Court kung constitutional issues na yung pinag-uusapan. Just like what is happening here in the impeachment proceedings, in the impeachment trial. And it is not yet determined. Hindi wala akong kinakampihan dito kasi ang position natin ay, ang instance natin ay kung ano yung magiging decision ng impeachment court at kung magpa-file sila ng kaso o ng motion doon sa Supreme Court, yung Supreme Court din. Sige, continue na tayo mga kapolitika, ha? That superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inaasahan ng mahalagang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ukol sa investigasyon sa umano'y assassination plot na iniuugnay sa mga pahayag ni VP Duterte. Napaka-importante pa rin ng magiging testimonya ni NBI Director Matibag. Kung meron pa mang mga konting katanungan na nakabinbin pa dahil nga nasabi ni NBI Regional Director Lotok na dun sa mga follow-up investigations regarding this assassin, hindi na ho siya naging parte niyan bilang parte ng Cybercrime Division. Si NBI Director Matibag na ho ang sasagot niyan. Tiniyak ng depensa na handa ito sa pagharap ng nasabing opisyal. Yung nakarang araw na rin naman napag-usapan na yung mga NBI agents, so iikot naman doon yun. No? Baka may dagdag sila, as I've heard over the news, may sinasabi silang may mga dagdag. So we will just take our cue, but we're ready to cross-examine, and if there's anything new, we're also ready to quickly adjust and address those matters in our cross-examination. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi isinasantabi ng House Prosecution Team ang posibilidad na mapaaga ang presentasyon ng article na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagpayag ng Senate Impeachment Court na isabpina ang ilang financial records ng Vice Presidente at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Mula sa Senado, may detalyeng hatid si Rosalie Coz live. Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. Nag-comment lang tayo ng konti na
pumayag yung impeachment court na pati yung asawa ni VP Sara ay maimbestigahan pati yung kanilang bank accounts, silang dalawa. Parang alala ko nagtatanong yata sa Day 7 si Senator Presiding Judge Chis Escudero kung doon sa depensa, sa abogado ng depensa, kung ano yung tinatawag na I forgot, nakalimutan ko tuloy yung property regime ng kasunduan na pag-aasawa ng Carpio Duterte. So, there is no property regime. Therefore, default. So, parang conjugal. By default, it is conjugal yata. No? I don't know if there are reservations regarding with the other properties kung may nagmamayaring iba. Pero pag walang property regime with regards to the marriage. Kaya tingnan natin kung nakalimutan ko kasi yung mga properties na yan eh. Para lang alam natin ha. Para sure tayo. Kaya nga. Ako? Makahirap naman itong i-access. Jared, bato ako na, wala balyo. Lawi yan. Lawi. And marriage in PH in the Sarah na dun eh, Sarah. What are the types of property regime in marriage here in the Nako. Hello. Nako, pasensya na kayo mga kapolitika. Nako. Medyo tumagal tayo dun. Kasi, ang property regime na tinatawag, no, yung tinatawag na property regime, tatlo lang sa ating family code, no. So, this is Executive Order number 209. So, meron tayong absolute community of property. Itong absolute community of property, lahat ng mga property bago sila ikasal at during sa kanilang pagsasama ay sa kanilang dalawa yon. Inahati yon kapag naghiwalay or may namatay or nawala na sila. So, patas at pantay yung paghahati if they want to split. Or if it will be given to the heir of the spouse na namatay. Meron din tinatawag na may ano lang ito, may mga tinatawag natin na exclusions, no, the one that is not included, no, yung exclusion tinatawag. So we have property inherited or received as gift during the marriage, I should say. So kasali na dito yung fruits or income. So ang nagbigay ng gift
siya ang mag-decide kung pwede itong hatiin or i-share sa kanilang dalawa. So kung sabihin ng nagbibigay ng regalo na itong regalo ay para sa iyo lang to, hindi to para sa asawa mo. And then items meant for strictly personal and exclusive use of their spouse, such as clothes, ba? Katulad ng jewelry, hindi rin dyan kasali. Ang mga property brought into the marriage by a spouse who has illegitimate children or descendants from a prior marriage. So may mga, yung asawa na mayroon ng anak bago siya magkapag-asawa ay hindi rin kasali dito. So yung kanyang property na na-acquire niya on his first marriage, una-unang marriage niya, yun ay para doon sa naunang babae o mga anak. I-inherit mo na yun doon, no? Pero naman tinatawag na conjugal partnership of gains. So, ito naman ay effective sa mga kasal that was celebrated before August 3, 1988. So, we can still choose this property regime, no? Conjugal partnership of gains. So, ito, ang kanilang mga property na na-acquire before their marriage, pwede nilang hindi isali yun sa conjugal partnership. So, both spouses retain sole ownership of the independent properties they own prior to the marriage. So, hindi pala pwede. Talagang yun yung law. Yun yung batas. So, lahat ng na-acquired nila na property bago sila ikasal, hindi yung kasali. So, yung common fund nila is yung income lang or yung mga proceeds or the fruits and gains derived from those separate properties. So, kung mag-i-income man yung mga separate properties na yun, yun yung pwedeng maging conjugal property nila. So, mayroon kang negosyo bago ka ikasal, hindi yung pag-aari ng asawa mo. Pero kung magkakaroon yan ng dues, magkakaroon yan ng profit at nakabili ng sasakyan, yung sasakyan na nabili out of those, di ba? Property na kumikita, yun ay part na ng property ng mag-asawa. So, upon dissolution, kapag nagkaroon na ng paghihiwalay, when the marriage ends, each spouse takes back their personal pre-marriage property. So, bumabalik sa mag-asawa yung kanilang property bago sila ikasal. Bawa, yung bahay na tinitirahan, pag-aari ng babae, hindi yung pwedeng hatiin. Sa babae lang yon, diba? Ganun yung kwan dyan. Dito naman kasi sa atin, minsan, may problema sa paghihiwalay. Kasi naghihiwalay lang naman kung patay na, di ba? Wala na yung isa. So, hindi ko yan pwedeng i-discuss kasi hahaba tayo. Complete separation of property na tinatawag. So, may mga prenuptial agreement bago ikasal, nagkakaroon na sila ng pirmahan at kasunduan na complete talaga yung separation ng mga property. So there is no shared or common fund. Each spouse retain full ownership, administration, and control over all their own assets, both those owned prior to the wedding and those acquired independently afterward. So, habang magkakasama kayo, kumikita ka, sa'yo yun. Kumikita yung asawa mo, sa'yo yun. So, yun yung tinatawag na complete separation of property. So, yung sagot yata dito ni Attorney Poa, I don't know ha, hindi ako sure. Nako, mga politika. Kung tama pa yung memorya ko. Ang sagot niya dito ay wala yata na ganon. So, pwede siyang mag-default sa Absolute Community of Property, ACP. Diba? So, lahat ng kanilang property ay, iisa lang. Kaya siguro, isinali si Attorney Manscarpio, yung husband ni Vice President Sara. Nako, humaba tayo doon, ha? Nako. I don't know, ha? Comment kayo kung mali yung ko doon, yung basa ko doon. Pero parang
yun yata yung sinabi. So kung walang prenuptial agreement, there is no property regime that has been what is this, in issue on prior to the marriage. Ibig sabihin default. So automatic yan magiging absolute community of property. No? Balik na nga tayo. Medyo maba tayo doon Rosalie, ano ba sa kasalukuyan ang pagkakasunod-sunod sa presentation ng articles of impeachment ng prosecution team sa impeachment trial kay VP Duterte? Ella, sa kasalukuyan ay nasa kalagitnaan pa lang ng presentasyon ang prosecution team ng mga ebidensya at testigo nito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Ngayong ikawalong araw ng impeachment trial kay VP Duterte ay nakatakdang isa lang yung huli at ikatlong testigo ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Susundan naman ito ng article na confidential funds misuse. Pangatlo sa sequence ng presentation ng umano'y bribery at panghuli yung unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman umano ng Vice Presidente. Hindi isinasantabi ni House Prosecution Panel Member at mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima yung posibilidad na mapaaga yung presentasyon ng unexplained wealth umauna sa article na bribery o panunuhol. Pero tatalakayin pa itong mabuti ng prosekusyon. Kasunod na ito na ituturing ng mahalagang desisyon na Senate Impeachment Court na isabina yung ilang financial records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. We present to you Moby Office, Moby Docs, Moby Sheets, Moby Slides, Moby Office PDF, Moby Office, download now. At this point, we cannot say yet what will be the next article after Article 1. Article 1, which is confidential funds. But is it going to be bribery ang next, or is it going to be unexplained wealth na? So we will cross the bridge when we reach it, and that means it requires an assessment, an evaluation of the proceedings with respect to Article 1. Kasi patapos na nga yung Article 4, right? So isusunod na yung Article 1. We will decide at the proper time. Dagdag pa nito, pinapahintulot ng Senate Impeachment Court na ang prosekusyon ng mamili o baguhin ng sequence o order sa presentation nila ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ella, kung matatapos na yung article laban kay VP Duterte na assassination plot, inciting to sedition at grave threats na yung araw, nangangahulugan na ito na yung pagpresenta ng testigo at ebidensya ng prosekusyon para sa partikular na article na ito ay tumagal lamang ng 5 araw. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inuna ng ilang senator judges ang pagbibigay ng manifestasyon na wala namang kinalaman sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging manifestation ni Senator Judge Robin Hood Padilla kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang sarili matapos sabihin ni Ombudsman Crispin Remulla na tila hindi binibigyang pansin ng mambabatas ang reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Dahil dito, naghain ng motion si Senator Judge Vicente Tito Soto III na ilipat ang mga ganitong usapin sa regular na sesyon ng Senado o talakayin na lang bilang legislative body na sinuportahan naman ni Senator Francis Pangilinan. Dumipensa naman dito si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagsabing ito ay karapatan ng mga mambabatas at iginigiit na mahalaga ang integridad ng mga tumatayong hukom sa paglilitis. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened,
you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataon na nakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that, I think, is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered. Inirekomenda ng Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na pag-usapan as legislative body ang kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na maisama ang kanyang boto sa impeachment trial. Ito ay matapos kumpirmahin ng senador ang ipinadalang sulat ni Senator Marcoleta na hinihingi mabigyan ng konsiderasyon ang kanyang boto sa naturang paglilitis. Kasalukuyang nakakulong ang senador dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder matapos umanong tumanggap ng 75 million pesos na campaign donation mula sa kanyang kandidatura noong 2025 midterm elections. Likewise, the court is in receipt, the presiding officer rather, as well as the Senate President, of a letter of manifestation signed by Senator Judge Marcoleta, citing a rule in the Arab impeachment trial and wanting his vote to be considered. Chair, the presiding officer in this court will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next week, we'll be referring this matter to the Senate as a legislative body, given that it's the Senate that will be amending the rules to allow participation through a vote. Because apparently, as pointed out by Senator Judge Marcoleta, during the Estrada impeachment trial, a rule was adopted, which we are confirming, that allows the Senate President to provide a mechanism by which a senator who cannot vote under any unavoidable circumstances to cast his vote on any matter. But since this impinges upon the rules of the impeachment court, this matter should properly be taken up by the Senate as a legislative body. Dapat umanong masagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing problema ba? Hello, mic test. Akala ko nawala yung mic natin. Ang confusing sa sinabi ni Presiding Judge Chis Escudero, ito ano lang natin at observation lang at saka pwede magtatanong siguro ako, no? Ang sabi niya kasi na-adapt yung rule na yan. So, ang inihiling dito ni Senator Marcoleta ay ipatupad yung ruling na during the time of President Erap. Nagagawa yung Senate President ng means para makaboto, yung hindi makakaboto. O maybe they could participate. Pero ang ginawa ngayon ni Presiding Judge Senator Chis Escudero, i-refer niya sa legislative body ng Senado. Sila daw yung may kapangyarihang mag-amend ng rule. Hindi mo naman dapat i-amend. Hindi naman humingi ng amendment. Nandun na siguro yung rule. So, ipatupad mo na lang. Nako ha?
If ever yun nga yung ano ko ha, kung tama yung ano ko, hindi ko sinasabi na yun ha. Nako, politika. Ano mo naman sasabihin na i-refer mo po sa legislative body if the rule already exists? Magbigyan mo na lang siguro. Senate President rather. No? So maybe you could refer that to the Senate President. Mr. Senate President, we have a ruling and we have a rule, I should say, no? We have a rule that we must include or we must facilitate how a member of the impeachment court, a senator judge, could cast his vote in any of granting that there are any avoidable circumstances that he cannot do it. And we are facing the same dilemma and is now really being being requested by one of our member. He wants to have the same benefit that was approved during the time of the impeachment trial of former President Erap Estrada. Ako hindi natin alam na. Baka sabihin niya naman na pamagaling ako. Baka naman baka sasabihin naman dito ni kasi nagbablog na rin si nako. Nagbablog na rin si Senator Cheese may blog siya nako. Daming follower ng kay Senator Cheese. Bago pa lang, ha? So, yun. Aba, baka naman sabihin yan, ay hindi. Panahon pa yun ni Irap. Baka naman ang pleasure ng majority ay baguhin na yun. Nakaw. Hindi pa naman binabago. Hindi pagbigyan nyo na. Pag binago nyo, saka nyo bawiin. Naka. Correct tayo sa balita. Ano ba yan? Nahing issue ng bansa sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Ayon sa grupo ng makabayan lawmakers, kabilang dito ang mga krisis na umano'y bigong tugunan ng kasalukuyang administrasyon. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Live. Hair did, makeup on fleek, wardrobe checked. Evan, ano-ano daw ba yung mga krisis na sinasabi nilang bigong matugunan ng Marcos administration? June, ayon sa mga nakabayan block, ilan sa mga pangunahing issue na dapat bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address ay itong mga krisis sa ekonomiya at malawakang korupsyon sa pamahalaan na patuloy umanong nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw bagong State of the Nation Address ng Pangulo, mahaba na ang listahan ng makabayan lawmakers sa gustong ipasingil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pinakamalaking issue na hindi dapat makalimutan ay ang mismong naungkat ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2025 na flood control scandal. Ayon sa mambabatas, tila selective umano ang pagpapanagot sa mga sangkot sa trilyones na korupsyon sa gobyerno. Bakit walang malaking isda? Dahil ang pinakamalaking isda sa flood control ay si BBM mismo. At hindi magkakaroon ng ganap na pagpapanagot habang hindi iniimbestigahan at pinapanagot si Pangulong Marcos mismo. Nako, mga kapolitika. Parang dito, iwan ko kung bagong statement lang to or matagal na, no? Pero ang alam natin,
they're not directly confronting, pero pa isa-isa kino-confront, nako. Siguro, nako. Ano bang masasabi natin doon? Pinakamalaking isda ba talaga si President BBM? Nako. Pero seriously, mga kapolitika, ang ano niya kasi, ang kanyang frustrating, negative 27 ba yun? Nako? Pero, nako, yun nga ang nakakalungkot, binoto ko yung presidente natin ngayon, pero ang hirap na talaga ng bansa natin. Sa dami ng nagreklamo, at yun na nga, pati na itong mga nandito sa side ng Makabayan Black, sinasabi na nila na ang pinakamalaking at pinakamatabang isda. Nako! Ikaw naman, wala namang mataba, malaki lang. Nako! Oh boy, ano yata yan, ha? Kasi sana naman priority na talaga ang mahihirap. May panawagan tayo sa administration. Baka naman may pag-asa pa yung ano nyo, yung karir nyo. Nako. Ibigyan nyo na ng todo. Parang may pangako sa campaign promise yata si BBM na bawat estudyante ay may laptop, bawat classroom ay aircon. Nako. Refresh tuloy yung memory ko sa kumpanya noon. Company. Campaign pala, campaign. Oh boy. Ano bang nangyayari, mga kapolitika, ha? Ito, nakakalungkot sa totoo lang. Kasi, naubusan na yata ng kakampi yung abay, magkalaban yung mga nandito sa Makabayan, tapos si BP Sara. Yun na nga yung problema sa multi-party system ng Pilipinas, kasi rambulan yan, ako. And, sabi ng mga DDS, bumaba na daw. Pinababa ng mga DDS. Pero parang hindi yata yun yung panawagan ng mga makabayan, ha? Ba? Ito ba? Stop na. Isa rin sa issue na nais matalakay ang kawalan umano ng independent foreign policy ng Pilipinas dahil pabor umano palagi sa Amerika ang mga polisiya ng bansa, gaya ng pagpayag sa pagtatayo ng Tax Silica Initiative sa Central Luzon. Sa bahagi naman ng Gabriela Women's Party List, panawagan na tanggalin ang value-added tax at agarang aksyon sa mataas na bilihin, lalo na sa pagkain at utilities gaya ng kuryente. We appreciate na sinasabi ito ng Gabriela kasi yun na mismo yung papabor sa taong bayan. Ang kailangan talaga natin, tanggalin na yung tax. Hindi lang tanggalin, magbigay ng subsidy. Kung talagang may impact, laki ng inuutang nako. Pero mo utang ka ng 7 trilyon bawat taon, tapos hindi mo kaya mag-subsidize ng presyo lang ng saging, presyo lang ng anong klase yun ako. Anong ginawa mo ngayon sa mga constituency mo? Hindi na makabili ng prutas, hindi kulang na, mahina na, walang vitamins, ang mahal ng isda, nako, ang mahal ng bigas, nako. Tapos, value-added tax lang, di nyo magawa. Tanggalin yung value-added tax, magbigay ng subsidy para 10 piso na lang ang kilo ng saging mula sa 80, 70, naka. Pambihira ka naman, reaction PH, napaka ano naman nun. Garapal nga, di ba, yung pagnanakaw, mahiya naman kayo. Yun yung sinabi ni President Marcos, di ba, yun yung kanyang lines. So, okay lang na hingi tayo yung nagbibigay ng tax di ba? Pili tayo ng mga goods sa
sa mga mall, sa mga malalaking tindahan, yung mga negosyante dyan na nagtatax ng milyon-milyon, saan sila nagnenegosyo? Sa mahihirap din. So eventually, tayo din yung nagbabayad ng tax. So tanggalin na lang yung tax na yan. Di ba? Para kahit na magbayad tayo ng tax sa ibang commodities, libre na tayo sa iba. Ganun dapat balansein. Ako? Ibang ginagawa ng di ba? Kasi taxation is the lifeblood of the nation. Pero anong gagawin natin? Gusto mo yung nation mismo ay tumugo. Ang nation, may lifeblood yan through taxation. Pero yung nagtatax, yun yung nation. We are the Filipino nation. Di ba? May lifeblood yung nation na yan. Di ba? The mechanisms of these nations. Pero ang nation is tayo, mga Pilipino. Kung dudugo tayo, we will be bleeding because of these abuses of the high prices of the inflation that was not being addressed properly by the authorities, by the government per se. But it is in the Constitution, di ba, that we should have this freedom to address our redress of grievances ng mga authorities. That is how we trade with the so-called democracy. Our freedom and the control of the government, it is being traded, is being outrightly worded in the Constitution. One way to do that is to address our grievances. It is in the Bill of Rights. Yung Bill of Rights na clause, di ba? Doon sa ating saligang batas. Mga politika. Lalo na at may mga ulat ng overbilling sa mga consumer. Habang ilan naman sa iginigiit ng Kabataan Party List ay ang pagpapatigil sa red tagging maging ang maayos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dun para sa Makabayan Lawmakers Bigo, ang Administrasyong Marcos na maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa mga kasalukuyan nitong pulisiya pagdating sa ekonomiya. Sa darating na Lunes, July 27 ay isasagawa na itong ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at una na nga nasabi ng Malacanang na gagawin itong simple ngunit dignified. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nagpapatuloy ngayong araw Ako? Sasabihin na naman ng mga DDS, wala na bang mga magagara na mga dekorasyon, mga pagkain, mga steak, mamahal na mga pagkain? Ako, actually, hindi ko rin alam kung simple at dignified. Ito, totoo lang, hindi ako DDS, pero na-appreciate ko nung nasa Malacanang pa si PRRD. Kasi binabalita sa mainstream media, yung pagkain nila doon, simple lang eh. Kung naman reaction page, we should talk of this, kasi factual naman yung sinasabi natin. Diba, meron niyang instance na tuyo, pero yung tuyo daw, pagkain mayaman yun, Hindi naman, mura lang, may murang tuyo eh. Siguro, pagkaing masa, pwede Pero yung daw, simple at hindi magarbo, so hindi masyadong, maganda naman yun. Mababawasan yung gastos ng ilang milyon. Pero problema, ganun pa rin, mahirap pa rin. Emergency na dapat, emergency action na, bigay na sa mga mahihirap yung kanilang inihingi. Bigyan nyo naman ng sapat na medical na facility yung mga ospital natin. Bigyan nyo naman ng tinatawag natin na pantay na mapagkukunan ng kanilang kabuhayan yung ating mga manggagawa. Bigyan nyo naman ng mababang presyo ng mga pagkain yung ating mga kababayan ng
na mga hikahos sa buhay, huwag na po tayong masyadong garapal sa, 'di ba, sa tinatawag na insertion, kasi ang natin, ang inuutang natin ay ipapanggatong nyo yung mga Pilipino na nagbabayad ng tax doon sa trilyong inuutang bawat taon. Wala na bang kita yung ating mga industriya, yung mga GDP na binibigay ng mga tao sa Pilipinas, ng mga Pilipino? Hindi na ba yan sumasapat at laging kulang, laging umuutang tayo ng sobra? 'Di ba? Kung ganun palang gusto nyo, ibigay nyo yan sa mahirap, huwag sa insertion. Pagaanin yung pamumuhay, bigyan ng mataas na sahod, bigyan ng katulad nung ginawa ni Senator Bongo. Hindi tayo dito ng pinapangalanan natin yung politiko na may malasakit sa taong bayan. Yung malasakit center na libre lahat, na experience ko yon. Yung magulang ko ay na doon, na libre talaga lahat. Sana naman ganun Ako naman, napakahirap naman na konting kaginhawaan lang yung inihiling ng mga tagabayad ng buwis. Nako, ang hirap naman makiusap sa inyo. Bigay nyo po sa mga hihirap. Wag po kayong nandyan na nga kayo sa pwesto, nandyan na kayo sa kapangyarihan. Ang laki na ng 32 salary grade na yan, 'di ba? 31 na salary grade na yan. May mga pa, 'di ba? May mga ganun pa na madidinig ka na may mga pumapasok na ganyan sa mga accounts nyo dahil sa mga transactions sa may mga pumipirma ng impeachment para magkaroon ng ganitong kalalaking offer. Totoo ba yan? Nagtanong tayo dyan kung totoo yan o hindi. Tinatanong lang natin. Kasi sinasabi na totoo yan. Pero, diba, ang taong bayan naghihirap na Bigyan nyo naman ng yung talagang konting lang, pabor. Para lang, maginawaan lang yung kumukulong sigmura ni Juan. Butas na yung bulsa, butas na yung mga bahay nila. Wala nang ganitong makuhang tulong na dapat sana di ba, sila yung tumutulong kasi sila naman yung ibinigay at inilagay sa pwesto. Ginusto naman nila yan ang ilagay dyan sa pwesto. Nasaan kayo? Nasaan yung pagsisilbi nyo sa constituency nyo, sa mga tao na binoto kayo? Nasaan yung pangako na binitawan nyo noong kampanya pa lamang? Nako? Ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. The time. Mia, anong grupo ba ang nakatakdang bigyan ng ayuda ngayong araw dyan sa sinasagawang Expanded Uplift Assistance ng DSWD? Magandang tanghali sa Palakpakan natin yung ating pamahalaan. Temporaryong kaginawaan po sa mga benepisyaryo. Ang problema lamang po ay ang malawak na problema ng kagutuman na hindi pa rin po mabibigyan ng solusyon sa kanyang kakarampot na alaga sa sobrang pabor na binigay ng taong bayan sa nagtataas ang presyo. Ilang buwan, ilang taon na ang lumilipas at patuloy lang na, diba, tumataas ang presyo. So hindi pwede na ilang sektor lang yung makikinabang. Yung marginalized sector ngayon ay yung tinatawag natin na middle income earner. Sila na ngayon yung mga bagong
tinatawag na klasifikasyon ng mga tinatawag na poor Filipinos. Sila yung bagong mahihirap sa panahon natin ngayon. Kung ganun po na mas marami yung nasa baba at dadagdagan pa ng middle income earner ng mga Pilipinong kababayan natin, ay babagsak talaga yung ekonomiya pag di nyo binigyan ng pabor yung taong bayan. Ganun po yung ano dyan kahit pintahin nyo po yung ekonomiya, babagsak po kung hindi nyo po tutulungan yung mga nagbibigay ng tax. Sila po yung nagpapaikot sa ekonomiya, yung purchasing power ng mga tao. I don't know if there are economists that would agree or not agree, mga kapolitika. Sa June, nagsimula na nga kahapon ang pag-credit ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 4A, Mimaropa, Region 5, 6 at 7. Ang 2,000 pisong cash assistance ay natanggap nila sa pamamagitan ng kanilang Land Bank Cash Card. Nagsimula rin ang pagpasok ng ayuda sa mga gumagamit ng e-wallet sa iba pang mga pilihindiyon. Kahapon ang unang araw ng pamamahagi natin ng assistance, naging maayos at organisado lang po ang unang araw at ito ay ginawa natin simultaneous nationwide yung naging payout, particular na doon sa groups 1 and 2 ng uplift program since ito ay nahati sa 3 grupo, no? Ngayong araw naman, nagpapatuloy ang distribution para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, Barm at Negros Island Region. Habang patuloy ang rollout ng expanded uplift assistance at pagpasok ng ayuda para sa mga kwalipikadong beneficiaries, pinaghahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development ang 2.5 milyong poor at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS para sa digital payout simula sa Agosto. Layo ng uplift o Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Assistance na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap, near poor at low-income households na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng gastusin dahil sa energy crisis at mga pandaigdigang tensyon kabilang ang sigalit sa gitnang silangan. Sa ilalim nito, makatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng tig 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang December 2026. Samantala, naglabas naman ng panibagong paalala ang Department of Social Welfare and Development para sa ikalawang grupo ng mga makatatanggap ng uplift assistance. Kabilang dito ang tinatayang nasa mahigit 2 milyong mahihirap, near poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa DSWD, manual munang ipamamahagi ang unang tig 2,000 pisong ayuda para sa bawat benepisyaryo ngayong Hulyo sa mga itatalagang payout site. Pero simula sa Agosto hanggang December, dire-diretso nang inideposito ang ayuda sa kanilang napiling land bank account o GCash account. Dahil dito, hinihikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na mag-download at mag-register sa eGov app at ihanda ang kanilang mga detalye sa land bank o GCash upang mapabilis ang enrollment at pagtanggap ng mga susunod na ayuda. Target naman ng pamahalaan na makabenepisyo ang kabuuang 7,500,000 mahihirap, near poor low-income households sa ilalim ng uplift program na inlunsad bilang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng gastusin kaugnay ng energy crisis. At yan muna ang update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa Lucena City. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok live.
Anong klaseng tulong ang ibinigay ng national government sa probinsya ng Quezon? Kasi na bahagi tagsa 10 kilong bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng programang Bigay Bigas sa Masa sa mga pamilya sa Lucena City kanina. Kabilang sa mga tumanggap ang 4,000 individual mula sa vulnerable sector at indigent families ng syudad. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lang one-time deal ang ayudang bigas na ito. Huwag niyo pong isipin na itong pagbigay ng tigsa 10 kilong sako ng bigas, ito ay minsanan lamang. Hindi po. Gagawin po natin, magbibigay tayo ng 10 kilos na sako ng bigas every 2 months, 6 na beses sa isang taon. Patuloy po yan. At uulitin ko, pagka naging maganda ang resulta nitong programa ito, sinasabi ko nga sa ating mga kaibigan sa local government, ay sinasabi ko nga, pagka maging maganda ito, ay sinusulat din natin ng national budget ng 2027 ng susunod na taon. Ay titiyakin namin kung maganda talaga ang resulta nito, ay dadagdagan natin, sisikapin namin na dagdagan pa ang ating tulong para sa ating mga nangangailangan. 200,000 pesos naman ang ibinigay sa kada barangay kung saan ang 100,000 pesos ay ilalaan sa presidential scholars. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Certificate of Entitlement sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Lucena. Ang kopya ng titulo ay pinamahagi sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436. Sa ilalim ng proklamasyon, may kabuuang 17.6 hectares sa Landing Barangay Ibabang Iyam ang inilaan para sa mga urban poor at government employees. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Binigyan ng parangal ng National Bureau of Investigation ang ilan nilang ahente na nagkaroon ng malaking partisipasyon sa pagpapatupad ng kanilang sinusunod na mandato sa ilalim ng batas. Kabilang sa mga ito ang mga ahente ng NBI na sangkot sa palitan ng putok ng baril sa Senado noong May 13 ng gabi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malaki ang naging ambag ng mga naturang ahente dahil matapos ang mga akusasyon ng umano'y pag-atake ng NBI sa Senate compound ay napatunayan nito na sumusunod sila sa sinumpaang tungkulin. Napakahirap nung pinagdaanan niya. He was put into a situation na akala mo mayroon siyang pananagutan. Yung pala, he gracefully did his job na pinoteksyonan niya yung institusyon, pinoteksyonan niya yung mandato, at pinoteksyonan din niya yung lugar na yun at ang mga kasama niya doon sa araw na yun. So we encourage our team to do the same. Kinondena ng Estados Unidos ang insidente sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal kahapon, July 20. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, hindi katanggap-tanggap ang mapanganib at escalatory actions ng China Coast Guard na nagresulta sa pagkasugat ng isang Philippine service member na sakay ng BRP Sierra Madre. Binigyan diin ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia. Nanawagan din sila sa China's Navy, Coast Guard at Maritime Militia na itigil ang mga illegal, coercive, aggressive at deceptive actions sa South China Sea. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na tiyaking istriktong may papatupad ang immigration law sa Siargao. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa mga local government units sa Siargao, Land Transportation Office, law enforcement agencies at mga kinatawan ng sektor ng turismo. Kabilang sa mahigpit rin na babantayan sa kilalang tourist destination ang iligal na pagmamaneho ng sasakyan ng mga dayuhan. Iminungkahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigyan diin naman ng Bureau of Immigration na manatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkasawi ng 2 marino matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa mga commercial na barko sa Black Sea. Kaugnay nito, muling naglabas ng paalala ang ahensya para sa mga Pilipinong tripulante na nakatakdang maglayag sa mga high-risk o warlike areas. May report si Mia Alonzo. Umiigting ang banta sa seguridad ng mga barko sa Black Sea sa nakalipas na 2 linggo. Batay sa report ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda, 9 na commercial na barko na sakay ang nasa 139 na mga Pilipinong marino ang inatake ng drone strikes habang naglalayag o nakadaong sa mga pantalan sa Ukraine at Russia. Sinabi ng kalihim na ang hilagang bahagi ng Black Sea ay itinuturing na high risk o warlike area sa ilalim ng Advisory 41 Series of 2026, kasunod din ng pagtatalaga ng International Bargaining Forum sa nasabing lugar. Mula sa 139 na mga Pilipinong tripulante, 124 sa kanila ang kumpirmadong nakaligtas, subalit 2 ang naiulat na nasawi, mayroong 12 sugatan at 1 nawawala. To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Nakipag-ugnayan na ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya ng mga biktima upang magbigay ng kailangang tulong. Samantala, muling ipinaalala at binigyang diin ng DMW sa mga may-ari ng barko at manning agencies na iwasan o ilihis ang mga biyahe sa mga high-risk o warlike areas kung maaari. Kung hindi ito maiiwasan, dapat anilang maipaliwanag sa mga marino ang kanilang karapatang tumanggi sa deployment bago pa man maglayag. And if there is such exercise of a right to seafarer to refuse sailing, there will be proper compensation to the seafarer as well as free repatriation and no discrimination on any seafarer for future employment for the seafarer who exercises such a right to refuse sailing. Kaugnay nito, sinilip na rin ng DMW kung nakakasunod ang mga manning agency at mga may-ari ng barko sa mga reportorial requirements at mga safety protocols bago i-deploy ang mga Pilipinong marino sa Black Sea. Inamin ng ahensya na may isang barkong nasangkot sa pag-atake dahil sa umano'y hindi pag-uulat sa kanilang pagpasok sa isang high-risk area. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa Black Sea at nakahandang magpatupad ng mga karagdagang hakbang upang maprotektahan ang mga Pilipinong marinong nagtatrabaho doon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda para sa posibleng transport strike ang grupong Piston bilang panawagan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Oh my gosh. Yung ayuda program, hindi natin sinasabing mali yun. Kaya lang, ano yun optics yun Kasi 4,000 tapos ilang daang milyon, mahigit 120 million yung buong mga Pilipino, di ba? So sabihin lang natin na 60 million yung mahirap. So ano yung 4,000? Ang mas malawakang solusyon dyan is subsidiya sa mga presyo, yung pagtanggal ng value added tax at saka pag-subsidize pa. Kasi kung ibibigay mo lang yan sa 4,000, wala din yung negative na, hindi naman natin sinasabi na importante o hindi importante yung negative na, di ba, na survey na yan. Yung approval rating. Pero yung mga Pilipino kasi, gutom. Tapos, vulnerable sector. Lahat vulnerable sector. Na sino pa ba ngayon ang hindi nahihirapan? Di ba? So sana po ay meron pong aksyon na gawin dito. Yung direct po na makakatulong sa lahat ng mga Pilipino ay yung pagtapyas ng
malakihan sa inflation ang mga produkto. Kung kaya nating lusutan yung anomalya, di ba? Minsan ay mga patamang mahiya naman kayo, siguro kaya din naman natin tapyasan ng malakihan ng inflation, ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang problema sa enerhiya ay sapatan natin. Di ba, tama na muna yung pambubulsa ng pera ng taong bayan. Ibigay na po natin, ako, mga kapolitika, ako. Ano ka ba naman, reaction page? Parang seryoso ka na yata. Hindi, kasi, di ba, ang taong bayan, ito minsan na lang naman natin itong panawagan. Ang panawagan natin is, kung marami ang nagsasabi na mahiya naman kayo, mayroong mga iskandalo sa pagnanakaw sa pondo ng bayan, hindi naman natin, hindi naman natin linya yun eh. Andun na yun eh, ang tagal na nun eh. Marami nang nagsalita doon eh, di ba? Nako? Pwede ka. Paano naman kung hindi natin i-remind naman yung mga kinauukulan? Oo, okay yan, yung ayuda program na yan. Di ba? Kaya lang, nako, pera yan ng taong bayan eh. Diba? Okay naman yan na nandun yung mukha at nandun si President Bongbong Marcos. Pero hindi pa rin natin maiwasan na parang yun eh. Diba? Hindi naman pera ng kanino mang politiko yun. Yung effort, yes, ma-appreciate natin. Yung lagi naman yun sa authorities. Kaya lang, diba, hindi ba yun masagwa na parang nandun tayo, pera yan ng taong bayan, tapos hindi mabibigyan lahat. So, ang tao siguro mas ma-appreciate nila, tapyasan yung presyo. At saka bigyan ng talagang sagad na pagbaba ng presyo. I-absorb nyo yung, di ba? Doon nyo ilagak yung pondo ng taong bayan. I-absorb nyo yung fatal blow ng inflation. No? Mga kapolitika. 50 kilos, tutuhanin mo na po, Mr. President. Gawin mo na pong 20. Absorb nyo na yung 30. 30 lang naman yan. Jaguar yung gawin mong 20. Hindi yung yung panis. Para naman sumaya at bumalik ang ngiti ng mga Pilipino. Ako, hindi ako manghihinayang na sabihin ko na siguro okay ka rin kahit pa paano, di ba? Kasi binoto naman talaga kita, hindi ko naman yun itatanggi. And I was disappointed na ganito po yung nangyari. I'm not really saying na sinisisi ko yung presidente. Nako. Kasi nasabi natin, di ba, kung may pagbagsak, may pagbangon, pwede naman tayong bumalik po sa mali. Di ba? Sabi nga ng mga DDS, no? Sino daw yung sisisihin mo, ikaw yung driver ng ekonomiya natin. Sino pa ba yung pwede mong sisihin dyan? Naman yung bigay po natin yung pagkakataon na gumaan ang buong pamumuhay ng mga Pilipino. Gastusin nyo po yan. Baba nyo po, gawin nyo po 1 peso per kilowatt hour yung kuryente. Nako? Suggestion lang po. Nako? Ikaw naman, reaction page, tinanggalan mo naman ngayon ng pera ang mga mayayaman. Yun nga eh. There is an imbalanced distribution of wealth. Ha? Nako? Kahit na isang pagkakataon lang na ganito, habang buhay na kayong nakahiga sa ginto, 'di ba? Na dugot pawis ng mga mahihirap yung pinambabayad dyan sa kuryente na yan. Tapos, 'di ba? Hindi man lang kayo makaambag sa pamamagitan ng, 'di ba? Dapat sana
Kasi energy crisis nga, ika nga, dapat zero na eh. Nako. Ilibre nyo ng kuryente na yan eh. Kung magsusubsidize kayo, lubos-lubusin nyo na. Nako. Yung mga negosyante, sila naman ngayon yung pabayarin sana. Pero ano, alam nyo mga kapolitika, sa totoo lang, hindi yun possible. Kasi ang greediness is greediness. Nako. Wala, tayo pa rin yung magpo-provide everything. The poor pays it all. Nako. Kung sino pang mahirap, sila pa yung, di ba, ginagatasan. Nako. Hanggang dito na lang po. Nako, ang plano talaga natin is yung impeachment. Pero mukhang bumaling tayo dito sa mga kapwa ko po vlogger, political vlogger especially. Insert nyo po yung yung panawagan na sana naman ay ibalik yung pera ng taong bayan. Sige, susunod na po tayo kasi update lang po tayo ngayon na abangan po ninyo. Sa bagay, lahatin na lang natin yung buong kaganapan sa impeachment kasi may bukas pa naman. So, maybe update tayo on days na darating. Hindi natin sasabihin kung kailan na. Sige, until next video tayo mga kapolitika.